Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers. So sa hapong ito, panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Carving. Okay, so ito po ang tips ko mga ka-farmers sa hapong ito para po sa mga baguhan at balak mag-farming. Okay, so yung video na to mga ka-farmers ay request lang po no, sa ating isang subscriber sa ating munting YouTube channel mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ang request mga ka-farmers, magawa daw ako ng video kung paano magdilig sa mga pananim ko na ganito kalawak at ano ang gamit. So ang gamit natin, sasagutin ko na, ay water pump. Tapos may hose na naka-install, sa dulo ng hose may tatlo ding tin na nakalagay. Okay, so bago natin pagpatuloy mga ka-farmers, ang tips ko para sa mga baguhan ay unang-una, ako po ay magpapasalamat po sa ating pong may kapal dahil sa mga biyaya na ipinagkaloob niya araw-araw mga ka-farmers. Dahil alam po natin kung wala po siya ay wala po tayong magagawa. Okay, so sa lahat ng mga oras mga ka-farmers, kailangan natin siya. Kailangan tayong na mag-free no, para araw-araw bigyan tayo ng lakas. At araw-araw mga ka-farmers, ang lahat nating pinagpaguran ay iblis po niya. Okay, so sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers na mahilig sa ganitong usapin about farming, hingi naman ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Okay, welcome back sa ating YouTube channel sa Usapang Gulayan mga ka-farmers. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. So ang tips ko mga ka-farmers sa mga baguhan at balak mag-farming, mga ka-farmers, mga ka-viewers, unang-una, hanapin ninyo ang location site na may source sa tubig, kasi pinaka-importante po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang tubig pangdilig sa tanim, panglusaw sa fertilizer, pang-spray. Lalo na ngayon ay papasok na ang tag-araw. So kung walang tubig mga ka-farmers, source sa tubig na pandilig, ang location na yon ay pangit siya sa farming. Pero pag halimbawa ay may tubig, yan, napakaganda. Tapos ano po ba mga ka-farmers ang source ng tubig na ating hahanapin? Yung galing ba sa garipo? Suggest ko lang mga ka-farmers, hindi yan pwede. Baka ang kita mo sa isang hektarya ay tama lang pangbayad sa tubig pangdilig mo. So ang hahanapin natin mga ka-farmers, kung mababa lang ang tubig, pwede kayo magpa-deep-well. Kung ang luwang ng inyong tataniman ay mahigit kumulang mga 4 na hektarya. Kasi kung halimbawa ay magpapabutas tayo para maglagyan nating solar farm, so mga ka-farmers, mga ka-viewers, pwede na din kasi ang solar farm may mga 240,000 lang. Tapos kung halimbawa ay pag mag-ari mo ang 4 na hektarya na lupain, wala namang problema kasi hanggang 15 years mga ka-farmers no, ang warranty po sa solar farm. So ganyan po siya katagal na gagamitin natin dito sa ating bukirin para gawin nating pandilig. So meron tayong 5 tao din mga ka-farmers na nagtutulungan sa pagdidilig po ng ating talong. Kasi ang ating talong ganito na kalaki mga ka-farmers. So 2 beses na po natin to napapadiligan po ng fertilizer. So pangalawa mga ka-farmers, pwede malapit sa ilog. Pwede malapit sa ilog mga ka-farmers. So yun po ang pinakamagandang site na hahanapin ninyo kung balak ninyong mag-farming. Ako mga ka-farmers, sa loob ng mga 35 years na po tayo sa pagpa-farming no? Yung time ako yung natuto, bata pa mga ka-farmers. Okay, yung mga lumipat ako ng mga area, palagi akong naghanap ng mga area na marintahan. Kasi yung ito mga ka-farmers ay hindi ko po to may pagmay-ari ang lupa na ito. So ang aking ginagawa mga ka-farmers ay palagi lang akong naghahanap ng mga area na mga open kagaya nito mga ka-farmers, mga location site na mga open. Tapos yun ang aking rintahan para taniman po natin ng mga gulay. Okay, so bakit kanina mga ka-farmers hindi ko sinadjust sa inyo no, yung tubig na galing sa garipo or galing sa barangay o galing sa municipal? Alam niyo ba kung bakit? Dahil naglagay po sila mga ka-farmers ng pang ano sa bakterya, like mga chemicals mga ka-farmers no, may chlorine. So mamamatay po ang mga bad bacteria sa chlorine mga ka-farmers, o mga good bacteria patay din. So hindi siya pwede, lalo na pag mag-apply tayo ng mga organic mga ka-farmers tulad ng mga husako, mga sirinid, mga good bacteria po sila. Tapos ang tubig natin ginagamit mga ka-farmers ay kumintinado, may chlorine. So hindi siya pwede mga ka-farmers. Baka may tanim ka dyan
Tapos umasa ka lang sa tubig sa garipo. Okay lang mga ka-farmers kung synthetic lock ang ginagamit mo, walang problema ang tubig na may chlorine. Pero pag may organic ka mga ka-farmers, lalo na sa mga biostimulant mga ka-farmers, ang binyon ng Bayer, yun po ang ginagamit natin, Calmag na mga biostimulant. So kawawa mga ka-farmers ang mga good bacteria na meron doon, lalo na sa mga bacillus at saka serenid. So hindi siya pwede ang mga kumintinadong tubig na may chlorine, kasi mamamatay po ang mga good bacteria na meron sa husako, na meron sa serenid at saka sa mga iba pang mga biostimulant na ating ginagamit. Okay, pangalawa mga ka-farmers, malapit sa kalsada, no? Malapit sa kalsada or distansya sa kalsada pero pwedeng malapitan ng sasakyan, kasi parang hindi tayo mahirapan mga ka-farmers. So yun po ang tips ko po sa inyo. Okay, so sana po mga ka-farmers nakakakuha kayo ng diya. So ulitin ko, kailangan kung maghanap kayo ng area, may source at tubig kagaya sa atin mga ka-farmers, parang walang kahirap-hirap magdilig mga ka-farmers, tapos napakabilis at madali lang po dahil nilang matapos. Diba mga ka-farmers, tingnan nyo. So yun po ang mga area na ating hanapin. Kailangan may source sa tubig para hindi tayo mahirapang magdilig. So ang ginagamit natin mga ka-farmers, hindi ang solar natin, kasi ang ating solar may problema tayo sa submersible, baka may nakapasok na buhangin mga ka-farmers. So kailangan pa siyang bunutin, kasi yung time na araw-araw umulan mga ka-farmers, almost mga 5 months hindi siya natin nagamit. So parang nakatinggal lang siya doon mga ka-farmers, at yung time na uminit na, ayan, hindi na siya na-andar. Okay lang yun mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, so ulitin ko, source sa tubig. Pangalawa, malapit sa kalsada. Tapos may mga hindi malayo mga ka-farmers, no, ang pagkuha ng mga puste kagaya sa atin, no, may mga kawayan sa bandang dulo, napakadami mga ka-farmers. Kaya nga matibay ang ating mga balag, no, puste or trails sa ating ampalaya, kahit dinaanan pa ito ng malakas na bagyo. Hindi din bumagsak, kasi ang gamit natin ay mga tie wire. So nakatali sa paltak ang tie wire mga ka-farmers to. Tapos sa taas papunta sa sandulo, din simula sa sandulo nakatali din sa paltak papunta din sa sandulo. So yun po ang nagdala ng pangpatibay sa ating balag na gagapangan po ng ating mga ampalaya. Okay mga ka-farmers, malinaw na siguro, no, ang ating naibahagi patungkol po sa pangalawang hahanapin. Una, to source sa tubig. Pangalawa, malapit sa kalsada. Alam nyo ba po mga ka-farmers kung bakit malapit sa kalsada? Kasi pag halimbawa magtanim ka ng ganito kaluwang, no? Kulang to ito po ito mga ka-farmers na mga na mag 3/4 sa hectare or 7,000 square meter, no? So yun ang ating estimated din kaluwang ating taniman sa talong. So may area tayo doon na ating pinipitasan, mga 0.5 siguro yon. Ito malaki to ng kunti mga ka-farmers. Ang kasyo doon ay nasa 3,001 kapin ng kapuno, mahigit kulang. Dito naman ay nasa 4,000 mga ka-farmers kapin kapuno. So kung napaganda natin ito ng ganito kaluwang, kaya ito mag-harvest ng 2 tonelada sa isang harvest. Ang ating 3,000 kapuno kanina mga ka-farmers, naka 1 tonelada tayo kapin. So ito mga ka-farmers, kung napaganda natin din kaya, pero hindi mga ka-farmers natin mapaganda, matutuwa na tayo kung makakapitas tayo ng 500, kasi hindi natin napaganda. So yun na po mga ka-farmers. Tapos sa susunod mga ka-farmers, dahil bago ka pa at balak, may nahanap ka na tubig, tapos malapit sa kalsada, ang susunod mga ka-farmers, hahanapin mo ang mga variety, ang mga variety ng talong kung gusto mo talong ang itanim. Okay, ang atin mga ka-farmers, Calixto E1 po ang ating napiling variety. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil po ay pinakapatok po sa market, no? Kilalang kilala kahit saang sulok man ng ating bansa mga ka-farmers, no, ang Calixto F1 na talong. Tapos mga ka-farmers, ang Calixto F1 po napakadaming mabunga, no mga ka-farmers, mga ka-viewers. So subok ko na po siya mga ka-farmers. Yun po ang ating napiling mga gandang variety, kasi patok po siya sa market. Tapos mga ka-farmers, pag nakapili ka na ng magandang variety, pwede mo na siya ipunla. Okay, so para kasi tips to sa mga baguhan, kompleto ko tong i-share mga ka-farmers sa mga balak magtatanim. Okay, bumili ka lang ng seedling tree.
Okay, 128 holes yung seedling tree mga ka-farmers. Mula nga lang seedling tree. Marami tayong mabibili sa online mga ka-farmers. Sa halagang tag 18 to 22. So yung 128 holes. Tapos mga ka-farmers, ang mga soil media natin gagamitin, pwede mga loam soil, pwede mga TS tray, pag-grown, pwede din. Pwede din kukupit. Kung halimbawa kukupit ang meron ka, lahukan mo lang ng TS tray mga ka-farmers. Tapos siguraduhin mo ang kukupit mo ay matagal na kakaimbak. Kung sariwa, ibaon mo siya sa drum, no? 2 sako sa isang drum. Tapos pa loob ng 4 na araw, palitan ng bagong tubig. Ibaon 4 na araw na naman uli. Then sa pangatlo, 4 na araw, pangatlo mga ka-farmers, pwede mo na siyang gagamitin. Tapos lahukan mo siya ng mga TS tray na meron ka. Kasi ang TS tray mabibili kahit saang agri supply din sa Luzon, no? Kasi yon ang karamihan, mga loam soil or pag-grown mga ka-farmers. Okay, gaano ba karami? Halimbawa kung meron kang 2 sakong kukupit, pwede na ang isang sakong TS tray. Kasi napakarami na po mga ka-farmers, no, ang isang box ng TS tray mga ka-farmers. Yon, pwede 2 sako tapos isang TS tray. Pagkatapos, yung seedling tray mo mga ka-farmers, mga ka-viewers na nabili, doon mo ilagay ang napino or parang napulverize mga ka-farmers na mga loam soil or pag-grown or TS tray na nilalahukan mo ng kukupit. Tapos mga ka-farmers, doon mo ilagay ang mga buto ng mga talong. Isang butas sa seedling tray, isang buto. Pagkatapos mo malagyan mga ka-farmers, pwede kang mag-spray. Ano po ang i-spray natin mga ka-farmers? Ating bagong punla na sinasalang sa ating seedling tray na may loam soil na nakalagay na may lahok na kukupit. Ito po ang may share at may bahagi ko sa inyo mga ka-farmers. Pwede Nutriplant SL or Nutriplant SD. Ano po ang Nutriplant SL mga ka-farmers? Ang Nutriplant SL ay isa po siyang seed treatment na makakatulong sa ating mga butong talong para sabay po silang sumibol. Tapos pag sumibol na sila mga ka-farmers, napaka-healthy po. So yun po mga ka-farmers ang may share at maibahagi ko po sa inyo sa araw na ito ang mga Nutriplant SL at saka Nutriplant SD. Ano po ang mga insecticide na ating gamitin sa punla? Kasi sa ating punla pa lang mga ka-farmers, pwede na po siya atakehin ng whitefly, no? Punla pa lang may whitefly na. Punla pa lang may leaf miner na. Punla pa lang may maninira na. Okay, ano po ang ma-recommend ko sa inyo mga ka-farmers? Okay, ang Actara mga ka-farmers, pwede din natin siyang gamitin. Okay, kailan po natin siya pwedeng gamitin? Sa 8 days na ang ating punla mga ka-farmers, pwede tayo mag-spray ng Actara. Alam nyo ba kung ano ang benepisyong makukuha sa Actara? Ang Actara po mga ka-farmers ay isa po siyang foliar insecticide na kayang protektahan ang ating punla sa loob ng 21 days. So ganyan katagal mga ka-farmers. So ang mga showing insect mga ka-farmers, kung halimbawa ay makapapanira, hindi na masusubrahan kasi kain sila ng kain. Tapos pagkalipas siguro ng mga 1 minute to 2 minutes, parang may mararamdaman sila tapos hinto sila sa pagkain. Kasi mga ka-farmers, ang lason na meron sa Actara na ating ginagamit sa ating bagong mga punla ay nanunuot po sa dahon. Pagkakainin nila, unti-unti silang mamamatay. So yun po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Tapos mga ka-farmers, ilan bang beses natin gagamitin ang Actara? Pwede 2 beses, pwede din 1 beses. Maga-defend no, sa monitoring mo sa insekto na umaatake. Okay, ano pa ang mga pangailangan, ano pa ang ibang mga pangailangan sa mga punla? So Serenade mga ka-farmers, ang Serenade maganda po siya para sa damping off, para maiwasan ang kalanta. Kailan natin siya pwede i-apply? Una mga ka-farmers, Nutriplant SE, pagkatapos natin maisalang ang mga buto, 0D. Pag 4 days mga ka-farmers, yung bagong sibol, pwede na tayo mag-apply ng Serenade. Kasi ang Serenade ay isa po siyang organic fungicide. Bacillus po siya, good bacteria po siya mga ka-farmers, para maiwasan ang pagkalanta o pagkabulok sa mga pinupunda o sinasalang mong mga buto. Mag-spray ka sa 4 days. Tapos sa 8 days, yun ang Actara. Ulitin mo pagka halimbawa ay 12 days na siya. So lagaan natin ang punla mga ka-farmers, parang nag-aalaga tayo sa ating baby. Alagaan natin ng maayos, parang lumaki silang maganda. Okay, sa sunod naman mga ka-farmers, no, mga ka-viewers, itanim natin sila.
Okay, ano ba ang mga gagamitin natin sa pag-umpisa nating magtanim? Una mga ka-farmers, yung Serenade ilagay natin sa planggana o timba. Tapos yung mga punla ibaon natin mga ka-farmers. Yung isang seedling tray na 128 kapuno ang laman. So sa planggana maglagay ka ng tubig, tapos maglagay ka ng Serenade. Gaano ba karami? Pwede ang 80 ml sa isang palangganang tubig na mga 20 liters. Tapos doon mo ibaon ang seedling tray bago mo itanim para may proteksyon sa ugat mga ka-farmers laban sa mga bad bacteria na meron sa lupa. Tapos mga ka-farmers, yung mga area na tataniman mo na nalam trip mo mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ipararo mo siya isang bisis. Pagkatapos mga ka-farmers, mag-spray ka ng mga soil conditioner. Ano po ang mga soil conditioner na para doon? Pwede ang Apsa 80 mga ka-farmers, pwede ang Consort, pwede ang Mycorrhiza Endosmart. Okay? So pag makabili ka ng isa sa kanila sa nabanggit natin ng mga produkto, pwede na yon, sapat na yon. Then tapos mga ka-farmers, iikutin mo ang tataniman mo ng talong. Halimbawa, kagaya sa akin mga ka-farmers, planuhin mong maayos. Kung meron kang 1 hektarya, maglagay ka ng allowance na 1 metro sa gilid para kung may parang may madaanan ka. Ganon din mga ka-farmers sa isang gilid. Ganon sa isang dulo, ganon din sa isang dulo. At higit pa sa lahat mga ka-farmers, huwag mong kalimutan maglagay ng daan sa gitna. Okay, ano po ang purpose sa daan sa gitna mga ka-farmers? Ang purpose po nito mga ka-farmers, halimbawa, itong nagkalat ng drum. So hindi hirap ang ating mga tauhan sa pagdilig, no? Kasi may madaanan sila lalo na sa araw ng anihan. So kailangan planado mga ka-farmers ang mga gagawin natin din no? Okay, ito ang daanan natin mga ka-farmers, no? Nasa mga 1.5 meter. Ayan, papunta doon sa Ampalaya. So yun po ang daanan na ating ginagawa na para din sa ating tauhan. Tapos mga ka-farmers, susukatan mo. Gaano bang kalayo ang sukat? Simula sa isang linya papunta sa isang linya 2 meters. Okay? Tapos mga ka-farmers, hill to hill. Simula sa isang puno papunta sa isang puno, kalahating metro. Yun po no mga ka-farmers. Kung gawin mo ang basal application, pwede mo maghukay sa lalim ng mga 6 inches tapos maglagay ka ng fertilizer pang puting. Ano po ang mga fertilizer na ating ilalagay pang puting mga ka-farmers? Unix 16, Mega Multiplant Vitamin, Dupus at saka Wucosim Granule. Bakit marami mga ka-farmers? Kasi hinahabol natin na mayaman sa nutrients ang makuha sa ating mga bagong mga pananim. Kagaya sa ating talong mga ka-farmers. Napakaganda po ang kanilang tubo, no? Lalo na pag makain ang mga organic na nakakalagay po sa ilalim. Okay. So yun po no mga ka-farmers. Tapos natin mga ka-farmers maitanim ang mga punla, makapaglagay tayo ng fertilizer. Ilahok natin ang Unix 16, Mega Multiplant Vitamin, isang sako, isang Unix 16. Tapos mga ka-farmers, 2 Dupus, 2 Wucosim Granule. So yung 4 ilahok mo sila. Tapos lagyan mo ng 15 hanggang 20, pwede 10 to hanggang 20 drums sa bawat puno o butas. Sa lalim na 6 inches, maglagay ka ng fertilizer. Ipot ng manok sa dami na mga tag-2 ganyan. Tapos mga ka-farmers, ang ipot bago mo umpisan itanim ang talong mo, lagyan muna ng lupa na ganyan kakapal, mga 2 inches, no? Mga 2 inches ganyan kakapal na bago mo itanim ang mga punlang talong mo para hindi mamamatay kasi sobrang init po ang ipot ng manok mga ka-farmers. Okay. So, yun na mga ka-farmers. Pwede ka na din mag-spray ng unang spray, pwede Actara mga ka-farmers kasi si Actara mainam po siyang gamitin sa bago nating tanim na mga talong. Tapos si Serenade ganun din, fungicide. Maganda at mainam din siyang gamitin sa bago nating tanim. Okay mga ka-farmers, hanggang dito na lang po tayo siguro no. Ipagpatuloy lang natin mga ka-farmers ang iba pa nating usapan sa gulayan mga ka-farmers. Kasi parang makuha niyo diretso. Tapos kung isa kang mahilig sa ganitong usapin about farming, paki-share na lang po ng ating live video or paki-comment mga ka-farmers. Okay, so bago tayo magtapos kasi ang ating talking point kanina ay paano magdidilig at saka tips sa baguhan at balak magtatanim po ng talong. So ito mga ka-farmers, may mga water pump tayong nakalagay doon sa bandang dulo. Tapos may hose na papunta din So yung hose na natin gamit, Luna na number 4 mga ka-farmers. Din sa dulo ng Luna may naka-install na T. Tapos doon nilalagay yung mga maraming hose. Ito mga ka-farmers Ito ang ating Luna. Yan, tapos may T.
So ganito lang mga ka-farmers, bakal ang ating ginasimbol, winilding. Tapos dahil may butas nating luna, dahil may kalumaan na, ayan kita nyo, lumabas ang tubig. So ganyan lang mga ka-farmers ang hose. Tapos ang mga hose nating gamit din ay mga Rimbo, mga ka-farmers, mga ka-viewers. Okay, bago tayo magtapos, may love shout out po sa mga bago nating mga subscriber na lumipat sa atin at nagsuporta. Galing po kay Sir Buddy Gansinya. Thank you so much Sir Buddy. Nang dahil po sa inyo ay nadagdagan din ang mga subscriber ko sa aking munting YouTube channel. Okay, so yun na po mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Ako na po magpapaalam. Abangan nyo ang mga sunod nating mga video mga ka-farmers. Thank you po sa inyong lahat. Bye bye.